the 8 fingerprint pattern. Ang una yung plain whirl. Ang plain whirl ay may 2 deltas at isang ridges. At ganito yung tsura niya. Tapos central pocket loop rule. Meron siyang 2 deltas and 1 or more ridges. Ganito naman siya. Tapos double loop whirl, two separate loop formation and 2 deltas. Ganito naman yung itsura. Tapos accidental whirl, combination of 2 different types of pattern, and 2 deltas. And it is not classified as plain, central, and double loop whirl. Tas ulnar loop, the little finger side, it is 1 delta and 1 looping ridge. Ganito naman yung tsura. Tapos ito yung tsura ng accidental. And then radial loop, it is the thumb side and meron siyang 1 delta at isang 1 looping ridge. Ganito yung tsura. And then plain arc, plain arc is no delta. Ridge form from one side to another. And then tented arc, sharp upthrust or spike at the center, sometimes has 1 delta. Itong itsura ng plain and then tented arc sa kabila. Then sa 6 division naman ng sa fingerprint. Una yun sa primary. Sa primary is yung mga word lang ang may value. At ang nominator is yung 2, 4, 6, 8, 10. And then denominator is 1, 3, 5, 7, and 9. And then secondary division, nakapokus lang siya sa ano ba tawag to? Sa index finger. Nakapokus sa index finger. At kung ano yung nakalagay doon, isusulat siya ng big letter. Then yung tented arc, plain arc, saka radial loop is small letter lang yung pagkakasulat. Kumbaga sa gilid ng sa ibang mga finger, sa thumb, sa middle, ring, and little, kung may nakalagay doon na tawag dito, tented arc, plain arc, tsaka radial, small letter lang yung pagkakasulat doon. And then yung mga whirl, dash lang ilalagay kapag meron ka nakita sa ibang finger. Sa subsecondary naman, nakapokus lang siya sa index, middle, and ring finger. Sa inner ng index is 1 to 9 at 10 or more sa outer. Sa middle naman is 1 to 10 inner, tas 11 or more is outer na. Sa ring is 1 to 13 inner, tapos 14 or more outer. Sa major division, focus on thumb. Thumb symbol for loops. Nandun yung small, medium, large para sa mga whirl.
Yung 1 to 11 is small, 12 to 16 is medium, and then sa 17 or more is large na. At kung kapag parehas yung loof ng both thumb, gagamitin yung left thumb sa right thumb. Tsaka sa right thumb naman is 1 to 17 is small, 18 to 22 is medium, 23 or more is large. Sa key division, sa final muna, final division. Sa little finger, isusulat lang yung ridge count ng little finger. Kung wala naman, pwedeng gamitin yung, kung wala sa left, pwedeng gamitin sa right finger, right little finger. Yung left little finger ang dapat gagamitin, pero kung wala dun is pwede naman yung kanan. Sa key division naman is kung ano na lang yung unang makikita mong loof, yun yung gagamitin yung ridge count nun. Kung wala naman makikitang loof, pwede rin na kung anong makikita mong whorl, simula sa right thumb hanggang sa may left little finger. And then sa pagsosolve naman is ito naman sa rin sa may primary division is itong dalawa na to, 16-16, tas yung thumb tapos index finger 16-16, and then yung middle and ring 8-8, at saka naman sa may little finger dito sa kanan is 4, saka yung sa may left thumb ng nakabila sa left thumb 4, tapos yung magkasunod 2-2-1-1. Yun, ang numerator dito tong 2, 4, 6, 8, tsaka 10. Tapos ang denominator yung 1, 3, 5, 7, and 9. Then yun, ilalagay mo yung mga value nila doon, tapos ilalagay mo dito, tsaka mo kukumputin, tapos plus 1. Kaya ganun. Halimbawa yun, 16 dito, whorl. Dito plain whorl, meron yung value, ibig sabihin kasi whorl siya, 16, lalagay mo. Central pocket loop rule, meron din, lalagay mo plus 8 doon. Tapos sa arc wala. Tapos dito sa central pocket, siyempre meron yan kasi whorl yan, 2 lalagay mo. And then yung ulnar loop, wala yung value. Kaya ano lang, 16 plus 8 plus 2, 26 plus 1, ganun din yung gagawin sa baba, yung may mga whorl lang ang may value. Then ganun din yung ginawa ko dito sa second example, yung may mga whorl lang yung kinuha ko. Yan, accidental, ulnar wala, double loop rule meron, accidental ulit, and then plain arc wala. Sa denominator, central pocket meron, double loop meron, radial wala, plain arc wala, plain whorl meron. Then pag a-add tapos plus 1, ganoon din dito. Sa secondary is yan, isusulat mo lang yung nakalagay sa index finger, both. No, tapos yung tented arc, plain arc, and radial loop,
maliliit na letter lang ang pagkakasulat. Halimbawa nito CR, tapos ito radial loop, lalagay mo lang R na small letter. Dito naman is tong tented arc, small letter la rin. And then yung mga whorl, dash na lang nilagay doon. Then ito ang naging kinalabasan. Then ganun din dito. Susulat mo lang yung dalawa na yon sa index finger, then yung radial and plain arc, tented arc, small letter lang ang pagkakasulat. Ganon din dito. Sa subsecondary is dito naman sa subsecondary, sa may index, yung 1 to 9 is inner, 10 or more outer. Sa may middle naman, 1 to 10 is inner, and 11 or more is outer. Dito naman 1 to 13 inner, tas 14 or more naman outer na. Kapag may M, ibig sabihin nun meeting. At yun, nakalagay dyan inner. Kapag ganyan ang nakalagay, pwede mo na isulat yan. Ibig sabihin inner na yan. Ito outer na to talaga. Susulat mo na lang meeting, outer, inner. Then dito naman pag may bilang na 16. Dito sa may index is 1 to 9 lang. Ibig sabihin outer na to. Lagay mo outer. Dito naman is 18 na to. Ang inner lang dito is 1 to 10. Outer na din yan. Ito 4. Kasi 1 dito 1 to 13 inner. Kaya inner pa yan. Pag wala nakalagay, pwede mo lagyan ng dash. Then dito man 26, 1 to 10 lang dito, ibig sabihin outer na to. 12 1 to 13 dito, ibig sabihin inner pa, pasok pa siya, inner pa yan. Then ganun din dito. Dito naman may meeting. Pag may ganyan, may meeting, pwede mo na ilagay yan automatically M na kaagad. Then 18 outer, 4 inner, 16 outer na yan kasi 1 to 9 lang dyan. Dito naman 1 to 10 lang, outer na din yan kasi mataas na. Ito pasok pa to kasi 13 to, inner pa to kasi 1 to 13 dito sa ring finger. Dito naman sa major, focus lang sa may thumb, sa thumb finger lang. Ang 1 to 11 is small sa table 1 dito sa taas, table 2 sa baba. Ang 1 to 11 dito is small, 12 to 16 medium, 17 or more large na. Sa table 2 sa baba, sa denominator, 1 to 17 small, 18 to 22 medium, 23 or more large na. Dito nakalagay 7 sa table 1. 1 to 11, di ba dito ang small, ibig sabihin small pa siya. Dito naman sa baba 14. Ang small dito is 1 to 17. Kaya medium siya. Then ganun din dito sa isa pang example, 12 medium, 18 medium. Ganun din dito sa kabila, 15. Tas parehas silang dito kasi pag parehas silang loop, gagamitin mo yung table 2 sa table 1. Ibig sabihin kahit medium pa to kasi 15, kasi 12 to 16 dito medium, ibig sabihin medium nakalagay. At ito kasi ulnar kasi siya, radial dito ulnar, parehas sila.
Pare silang loaf, kaya gagamitin mo yung table 2 sa table 1. Kaya naging large, kasi large na to. Ganun po. Sa final naman is focus lang siya sa sa little finger ng hand. Isusulat lang yung mga ridge count. Tulad dito. Ganon din dito, ganon din dito. Sa key division naman is kung ano yung mula sa right thumb hanggang sa left little finger, kung anong una mong makitang loop, yun ang ridge count na isusulat mo. Halimbawa dito, meron na kaagad radial loop 16. And then kapag wala naman, pwede rin yung kung anong makikita mong unang whirl. Dito sa second example, kung anong tingnan natin kung anong unang makikita. Ayun, radial loop ay ulnar loop. Ang value nito is 16 16 8 8. Ibig sabihin dito naman is 4. Hanap tayo ng loop, ulnar loop. Ito kasi 16 16 8 8 4 4 2 2 1 1 ulnar loop 4. Thank you. Then yung pagko-compute naman dito is ito yung magkakasunod KMPS SSF or kumbaga ito na lang kukunin natin yung mga nasa unahan na ganito. Dito sa primary hindi key muna sa key division. Ito na ang kukunin natin yung nandito. Yung nandito. Ano bang unang nakita dito? Ayan, radial loop 16. Ayan. Isulat lang natin muna. K M P S secondary, subsecondary, tapos final. Yung pagkakasunod-sunod. Sumunod major. Ito na kukunin natin. Itong nakuha natin SM. Tapos primary. Ito 27 16 27 16. Tapos secondary CR, tapos RT, CR saka RT. Then sa subsecondary dito na la rin itong unahan IOM, tapos MOI MOI, tapos final. Ito na nasa unahan 12. Yan. Ito po yung final computation.